Hype Network presents. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline. Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Hi everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome dito sa Rewind, a throwback podcast. Nabulol ako. Where we rewind to the past with a sip of wine sa ating mga memories, diba? Although, technically, tayo-tayo lang naman ang nag-wine night talaga. Pero, nandito na tayo sa ating anniversary season. Again, we will say that all over again every episode. Kasi anniversary season, guys, umabot tayo ng 1 year. So, thank you yan dahil sa inyo. At syempre, ang kasama ko ngayon, my gosh, it's an honor. Kasi, naalala ko, meron kaming press con dati in attendant, tas super tagal ng biyahe or ng waiting time. Basta nasa van kami noon. Tapos wala kaming ginawa kundi magkwentuhan ng mga memories namin sa TV. So napakabongga kasi ito, tototohanan namin at i-share namin sa lahat. I-share namin sa inyong lahat ang aming chikahan, diba? And we're going to talk about our favorite reality show moments on TV and all that stuff. At kasama natin ngayon, of course, Chuck Smith. Hello, Chuck! Hello, Jimpy. My gosh, ang isa sa mga friends ko talaga na masasabi mo talaga. How do you call that? Hindi ka na lang TV enthusiast, TV expert, Ay, wow. or pop culture expert rather. So, I-push natin yan. Oo naman, no? Totoo naman yan. Hello, sa years ba naman na tayo ay mga nagka-work at lahat-lahat. Pero wala nang revelation ng mga edad, ha? Okay na yun. Hello, Chuck. Thank you so much for saying yes and for granting my request na ikaw ay maka-join at magkaroon ng episode sa Rewind. Maraming salamat din. Formal ba to? Pwedeng baklaan. Hindi, no? My gosh, wine night nga. Kahit gusto mo lasing ka, pwede. Pero wag naman, yung lasing with sense. Alam pa natin yung pinag-uusapan natin. Oo. Baka matag tayong explicit sa mga podcast platforms. And again, we will be talking about mga reality shows naman. Ang tagal ko nang gustong gawin itong episode na to kasi 'di ba we've always done mga teleserye, mga youth-oriented shows, pero reality show is really one of the genres na parang my gosh, nagkaroon ng era na yan ang kinaaadikan ng mga tao hanggang ngayon. Kasi existing format pa rin siya eh. Although hindi na as strong as before. Pero di ba dati, my gosh, Monday to Sunday, iba-iba pang shows yan. Tinapatan niya ang mga teleserye at mga kaya nga namatay yung mga youth-oriented show dahil dito eh. Yan ang lagi kong sasabihin, kasalanan talaga nila. So, yan ang ating pagchichikahan tonight. So, Chuck, ready ka na ba to look back at some of your memories? Ready na. Panonood ng reality shows. Ready na? Okay. Dahil dyan, unahin na natin, syempre, dahil first question ito. Ano ba talaga yung pinaka-first, as in the first na reality show na napanood mo? Kahit hindi mo nasubaybayan, pero like parang nung nakita mo siya, uy, this is something different than yung mga teleserye, mga narratives na nakikita natin or napapanood. I guess depende kung paano mo i-define kung ano ang reality show na kung formal, no? Pero at kung Filipino or kung foreign. Kung foreign, I think ang maalala ko na talagang sinubaybayan ko sa Survivor. Yung yung first saka second season, and I think umabot ako hanggang third kasi pinalabas siya sa AXN, yung cable channel. Hindi ko alam kung may AXN pa ngayon. Na pinalabas siya locally through AXN. So I think yun yung pinakauna kong sinubaybayan. Na nagkaroon ng form ng local edition, di ba? At very Pinoy-ish pa rin kasi AXN mo winatch. Yes. Pero yung pinaka-sinubaybayan ko na Filipino, I think alam mo to, no? Starstruck sa GMA 7. I think madami tayo. Ewan ko kung nanood ka ng Starstruck. Pero feeling ko madami tayo na talagang na-addict ng Starstruck. At aaminin kong kasama ako dun.
Syempre naman, Starstruck talaga. Kasi di ba yan nga ang branding ng GMA lagi, the first and original reality show. Ano yan? Kasi naalala ko, may nag-correct sa akin yan na copy editor. Na nang gumagawa ako, bakit daw first and original? Hindi na ako nakipaglaban. Pero nag-gets ko yung ibig sabihin ng first and original. Kasi first siya dito, tas original format. Kasi di ba uso na ngayon mga franchise, mga ina-adapt. So siya talaga ang galing kasi tunay siya. Like, original siya ng GMA. And yes, yan din ang unang-una kong sinubaybayan. Yan nga ba ang unang-una? I think, Parang, kung hindi mo i-consider kasi na reality show ang game show, I think hindi naman dapat oo, parang talaga. hindi naman. Pero Oo. lagi na lang sinasabi extra challenge, 'di ba? Pero kasi with Starstruck ang ganda na parang extra challenge siya. Tapos may niro-root ka talaga na parang susubaybayan mo from beginning to the end yung journey hanggang sa kung hanggang saan siya, kung mananalo ba siya or hindi. So parang dun ko na-feel yun sa Starstruck. Pero alam mo, hindi ko masyadong pa nga yan ng umpisa. Like parang latter parts na. After matanggal si Christine Reyes. Mm. Doon na siya parang, huy, weekly natin to panoorin. Parang ang saya-saya ng mga ginagawa nila. Ganyan. So, I think Starstruck. Pero kung foreign, parang well, hindi ko alam pero kasi di ba may reality component. Actually, kino-consider na ganun yung mga singing contests din. Mm-mm. Baka American Idol. Kasi I remember watching that Holy Week. Parang Holy Week ata yun. Hindi ko alam bakit sila may programming ng Holy Week. Pero basta doon una ko nakita si Jasmine Trias na sabi Pinoy. So okay, di sige mag-invest tayo ng emosyon dito dahil may Pinoy. Sila ni Camille Velasco. I think ang tawag doon, dahil nabanggit mo yung American Idol, at ibibida ko ng konti ang Starstruck. Kasi parang feeling ko, while nauna yung American Idol na ipalabas sa Amerika, before ipalabas yung Starstruck dito, hindi pa sikat yung American Idol sa Pilipinas at that time. And tawag doon, hindi tama kayo no, hindi kinopya ng Stars. Parang walang kopya from other. I mean, yung format ng reality competition is not original even in the context of diba, Philippine TV. Yes. Pero yung in the context of a reality contest, kung paano nila ginawa, medyo original nga siya, no? Na parang hindi siya kopya ng American Idol in a way na kung titignan mo yung ibang reality shows na sumunod after Starstruck, alam mo na may kinopya sa American Idol eh. From the way na yung host parang template ni Ryan Seacrest to the way na yung judging panel lagi dapat merong medyo mabait. May Simon una, syempre. Pero also meron din parang Paula na mabait na 'di ba medyo not oo. Ayun na parang ganun yung format ng Star Circle Quest, 'di ba? Yung judging panel nila. Yes. Naalala ko pa, parang 'di ba nauna yung Starstruck na pinalaba. Super fan kami ng Starstruck nung at first. Na ayaw namin panoorin yung Star Circle Quest. Dahil kiniklaim nila na although nauna si Starstruck, hindi ko alam kung fever dream na lang tong memory na to. Pero meron akong recollection na doon sa marketing nila. Kiniklaim nila na technically, una si Star Circle Quest. Kasi yung Star Magic naman is basically, quote-unquote, an artista search. Na I guess tama, pero hindi siya televised. Hindi naman siya televised. Correct. Diba? So parang ba't nyo kiniklaim yan? Diba? Maklaim. Okay. As a kapamilya before, nakapag-away ako sa kapuso kong classmate dyan. Kasi yun nga, na parang inunahan ko siya. Kasi she would always parang make bida yung mga shows ka ng GMA. Ako maka-ABS. Although, nanonood na kami talaga ng GMA nito. Kasi parang, I think, nanonood naman kami ng GMA pero it was in Starstruck talaga na parang yung everyday. Kasi usually manonood kami ng GMA weekends lang because of TGIS, Click, yung mga panghapon na mga youth-oriented show. Pero yung Starstruck talaga yung parang daily na sinubaybayan. Tapos nung una, nung nagkaroon na ng SCQ, syempre alam ko na nababanatan niya yung SCQ na ginaya sa Starstruck. Sabi ko, excuse me, nauna yung SCQ, no? TV lang ngayon. Aminin na natin nauna yung Starstruck dahil nasa TV. Pero mas nauna pa rin yung SCQ kasi meron ng Star Circle batches. Pang 12 na nga to, di ba? Ganyan-ganyan. Wala na siyang nasagot. Sabi niya, oo, alam ko, nauna yan. Yun na lang nasabi niya. Pero actually, pag inisip mo nga ngayon, technically, Starstruck talaga kung TV ang pag-uusapan, di ba? And kung parang dahil nga ginagawa natin ito, syempre,
sinubukan ko mag-research ng konti at magbasa tungkol sa Star Trek. And sinubaybayan mo ba? As in talagang tinutukan mo siya? Yes, season 1 and 2. Diba? 3 is light. Yung 4, hindi na. Hindi, Pero 5 uli, yes. The 6, hindi masyado. 7 uli. Ang nakakatuwa for me ngayon, looking back, nakakatuwa sa Star Trek. Kung iisipin mo, wala akong maalalan sa challenge. Wala akong maalalang ginawa nila doon sa show at all. Kahit yung mga elimination. Ang naalala ko lang actually, yung kay Christine Reyes. Kasi medyo una siyang, actually one of the first, if not the first, na eliminate. Siya yung first diba? girl. Oh. Second to be eliminated. And medyo nakakagulat kasi alam natin, nakapatid siya ni Aramina. And parang ang expectation mo, dahil kapatid siya ni Aramina, magtatagal siya. Dahil ganun sa showbiz at that time. Hanggang ngayon naman, di ba? Pero natanggal siya noong una. So parang kami nanonood. Parang tayo nanonood. Parang natanggal siya. Parang parang may shock value. So parang yun yung naalala mo. Pero yung actual na show, wala akong maalala like the challenges. Andun yung, wala. Pero ang tumatak talaga sa akin, talagang sinusubaybayan mo yung mga contestant. Yun talaga yung for me, very engaging. Na parang meron kang manok. Ganyan. Meron kang gustong manalo. O may kinaiinisan ka. At that time, ayoko manalo si Marquera. At gusto kong manalo si Rainier. Even though alam ko na in terms of acting and being an artista, superior si Marquera. Diba? I think very obvious. Sorry po. Sorry, okay. Rainier. Pero sino ang o bilang nandyan na tayo, mamaya na yung mga challenge, but may yung mga moments na naaalala natin or episodes, no? Pero, sino yung talagang inaano mo, kumbaga, ni Ruth from the very beginning sa Starstruck? Yung gusto mong manalo talaga? Ako, personally, si Jenny Lynn. Parang, simula pa lang, parang feel mo na parang, parang pwede tong maging talaga. Magiging artista talaga siya. Parang kailangan mo rin kasi tignan, parang even though GMA soap opera, reality show si Star Trek, dahil bago siya, hindi mo alam kung talagang sikat sila, 'di ba? Parang may ganong element. For me, parang may ganong element siya. So parang the fact na parang you root for someone to actually become a popular actor. For me, parang ang engaging and it feels new na specifically dahil hindi siya singing contest. Pag singing contest kasi ang dali mo nang malalaman di ba? Dahil lalo na dati may template yung singer na gusto mo na biritera, pag parang bumirit tas malinis. Game na. We will go to that later. Charot. Pero ito muna, Starstruck. Sa akin naman, ang bet ko, alam mo kung sino? Very like, hindi mo i-expect. Sheena Halili. To the point na halos maiyak ako nung natanggal siya. Kasi, ang sama-sama nung elimination niya. Kasi, yun yung acting week. Tapos, sa Mega Mall sila, nag-elimination night. Kasi, parang ipipremiere yung mga solo-solo nila na clips ng Tapos siya yung natanggal. Sabi ko, bakit naman siya yung natanggal? At saka dapat, kasi si Jade Lopez yung natanggal the week before. Di ba usually sa Starstruck, parang siya, alternate. Na lalaki, babae, lalaki, babae. Sabi ko, bakit siya yung natanggal? Pero alam mo, nung na bottom 5 siya, medyo naramdaman ko na sabi ko, shucks, kasi kasama siya sa bottom 5 last week. So, mawawala na ba ako ng bet? Oh my God, siya nga yung tinawag. Pero bilib na bilib ako kay Sheena nun kasi siya lang yung bukod tanging hindi umiyak sa elimination. Like, kasi si Christine nagwala, di ba? Si Jade naiyak siya nung parang dulo na. Si Anton, makikita mo yung disappointment. Yung Sheena parang stoic lang yung mukha niya na, okay, natanggal ako, bye. Yung parang ganun lang siya. Sila ni Katrina yung ganun. Akala natin magpinsan dati, di ba? Pero hindi pala. So, super naman, sabi ko, nakaka-proud naman si Sheena. Like, okay naman, stan naman yung kanyang reaction na parang, okay, na-shock lang ako pero hindi ako iiyak, strong ako, ganon. So, bongga na rin. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin naman alam kung bakit siya talaga yung nabetan ko. Pero magaling kasi si Sheena magsayaw. Tsaka, ang pretty-pretty kasi ng face niya. Although, pag naisip mo nga ngayon, kasi syempre natanggal na si Sheena, di ba? So, maghahanap ka na. Sino na naman ang bago mong bet kung gusto mo pang subaybayan to till the end. Jenny Lynn na ako. Yun na. Oy, kaibigan ko si Yasmin. Mahal ko rin si Jenny Lynn. Pero, nung time na yon talaga, Jenny Lynn ang parang feeling ko, ang laki ng chance ito kasi kumakanta o ma-acting. Hindi siya makasayaw masyado. Pero, ano ba naman yung sayo? Natututunan naman yun, di ba?
Although at that time, importante yan sa showbiz, di ba? Parang lahat Well, dapat yeah. alam mong gawin. Pero kung titignan mo yung top 4, actually kahit yung mga top 6, ganyan. Ng Starstruck. Actually, kung titignan mo yung lahat ng contestants ng season 1, parang halos lahat sila parang nagtagal sa showbiz. So parang solid siya na set ng contestants for me. And very strong yung top 4. Ako kasi parang ang tingin ko sa reality competition, bukod sa doon sa showbiz element, gusto ko yung competition side talaga. Oo, ako na din. Yung, di ba, kung sino yung winner ng challenge the previous week, sino yung bottom 2, yung tama, tali mo siya sa utak mo pag finale, titignan mo, sino ba dapat? Ganun ako manood ng reality show. Wow, ang ganda. Very analytical Even from before. Although sa mga singing show kasi wala namang challenge winner, di ba? Hindi mo alam kung scores sino talaga yun eh. Hindi mo alam kung sino yung nakakakuha ng top vote. Pero yun, for me, solid yung contestant list ng Starstruck. Even though at the time, hindi siya ganun ka-obvious. Kasi ang babata nilang lahat eh. Diba? Parang ayun. Pero nakakatuwang tignan ngayon na parang, halos lahat sila parang talagang, kumbaga in showbiz terms, no, may napatunayan. And especially dun sa mga babaeng naiwan, si Nadine, si Yasmin, tsaka si Sheena tuloy, si Jeneline. Ang hirap mamili Mas gusto ko lang yung face talaga ni Jeneline. Kasi si Yasmin tsaka si Nadine medyo magkahawig, di ba? Si Jeneline lang talaga, parang alam mo na pag pinanood mo to sa gabi, sa mga drama, yung parang mapapatingin ka talaga. Pero si Yasmin ang mahusay sa kanilang umacting nung time na yun, di ba? Si Nadine din naman. So parang lahat sila mga artistahin talaga. Pero alam mo, tatalon lang ako slight, pero Starstruck pa rin to. Ewan ko kasi syempre, hindi nyo na masyadong nasubaybayan yung mga later seasons, especially the latest ones. Pero alam mo, yung season 7, etong huli, in fairness sa kanila, ang hirap mamili ng winner from the beginning. Kasi lahat, kahit nababasa, pati sa comments nababasa ko, kasi although iba yung format nila, tas mas acting yung hinahanap kasi lahat ng tests nila. Dahil nga weekly na lang siya acting talaga. Actually, ang ganda din ng format nitong huli. Although nakakamiss yung reality component na mas reality talaga na tumatakbo sa labas at ganyan-ganyan na ginagawa nila Sheena at Jeneline. Pero makikita mo lahat may acting. Like, syempre may konting kabanuan dahil nag-uumpisa. Pero may laman. So sabi ko, fairness sa batch na to parang merong ibubuga. So, sana maalagaan. Lalo na sila yung bago. Pero, in fairness naman, correct ka dun sa season 1 lalo. Sila talaga yung yung most of them are still active right now. And yung mga nawala can come back anytime. And pag nakita mo sila, kilala mo pa rin. Ang ganda na. Tama. Yeah. And tawag dun, hindi ko na kasi, I think yung season 2, di ko na masyadong napanood. Yung 3, saka 4 medyo. Yung 2 hindi na. So, di ako familiar. I think dahil yung 2, kung tama yung alala ko, medyo mas pinush nila yung reality element over yung acting element. Ewan ko kung tama yung memory ko. Hindi ko na matandaan yung mga challenges ng season 2. Ang naalala ko na lang yung mga elimination niya na pabago-bago. Na merong Pro Recognition Awardee, so siya yung top 1. Tapos merong bigla na lang may wild card, nababalik yung mga Avengers, na meron nung season 1, di ba? Pero hindi naman sila bumalik, naging part sila ng challenge. Ito, parang may nagkaroon ng ganon, tapos nagkaroon pa ulit ng, ang mangyayari, maglalaban-laban sila ulit, pero top 6 pa rin yung nandun. Pero, kaya doon ako naloka talaga, na parang na-stress ako na, ano nangyayari? Sila pa rin, pero lahat sila lalaman pa rin doon sa mga natanggal. Tapos may isang makakabalik na pwedeng palitan yung posisyon. Hindi lang isa, parang dalawa or ganyan. Pero isa lang yung nakabalik, si CJ Muere. Parang meron doon na papalitan niya. Na kunyari, parang equal footing sila uli. Tapos, kung sino yung mapipiling 6, sila yung magiging final 6. So parang na-shock lang ako doon na, ay, ang unfair naman, natanggal na tong mga to, di ba? Bakit ganun? I think medyo naalala ko nga yan. Kaya parang halata mo na, I guess ang tamang term, mas halatang produce yung show over season 1 na parang ang raw niya. Kasi nga, hindi pa nila alam kung, at least in my expectation, hindi pa nila alam kung ano talaga yung ginagawa nila
Unlike, tapos yung season 2, although nag-Star Trek in between, di ba? Hindi ko napanood yan eh. Hindi ako mahilig sa mga batang Hindi rin nag-reality eh. show. Same. So, Ang I hirap mag-float ng apologize. bagets tapos makikita mo pa ng elimination, iiyak. Iiyak ko. Anyway, ayun. So parang, pag yung reality show halatang produce, medyo hindi siya interesting. No? Even kahit hindi Star Trek. Pero kung titignan mo nga yung, even like yung mga nag-top 4 lang, or yung mga finalist na Star Trek, for me, parang ang solid niya, no? Parang a lot of people outside of showbiz would say na parang would criticize GMA sometimes na parang hindi ganon ka polidong mag-push ng artista. Pero kung titignan mo yung Star Trek, I'm sorry to say, personally, I think parang hindi warranted yung criticism na hindi marunong mag-push ng artista yung GMA. Kasi ang daming na-produce ng Star Trek na ano. At mga alam mo na taga Starstruck sila. Yes, so like, 'di ba, yung even sino ba mga nag-Starstruck na or yung mga magagaling na artista, hindi may expect na nag-Starstruck kung hindi ka talaga sumusunod sa showbiz. Yes. Like LJ Reyes na maraming mga ginawang importanteng pelikula, ganyan, maraming indie films na talagang mas acting siya, 'di ba? Parang hindi celebrity yung pagkakabenta sa kanya kundi actress. Or si Paolo Avellino. Na si Alger at si Chris Bernal na talagang I think parang sa TV talaga yung specialty nila, 'di ba? Nag-agree ka ba, JP? Yes, of course. Alam mo, yan lang yung si Chris Bernal. Hi, Mars. Siya lang yung yung niroot ko from the very beginning na nasunod na nanalo siya hanggang dulo. Parang siya yung isa sa mga una kong ganun. At saka si Jackie Rice. Yeah. Although si Jackie kasi nawala na ngayon, sayang. Oh, pero sana makabalik din siya. I think ayaw niya atang mag-lock in or may something kaya hindi siya nakatanggap ng projects. But I hope she'll be able to come back soon. Kasi kahit hindi siya masyado nagbida, pero mahusay siyang kontrabida. Nakakabuisit siya. Tsaka ganda ng mukha ni Jackie. True. Pero SCQ, Star Circle Quest, hindi ka talaga nanood? Nanood din ako ng SCQ. I think dahil at that time, ewan ko dahil mas malaki ang agwat ng edad natin. So, syempre, ibang experience natin sa pop culture. College na ako nung nag-Star Trek at Star Circle Quest. So, ibang perspective siya. Yes. Pero, at that time, sobrang, in the terms of today, sobrang kung may viral na noon, I would say na viral si Sandara noon, di ba? Oo naman. As in, everyone's talking about her. Na parang kahit wala kang pakialam sa Star Circle Quest, kilala mo si Sandara. And in fact, parang medyo na-predate niya yung di ba? Yung pagpasok ng Korean media sa Pilipinas. If not predate, then medyo sabay. So, ang galing ni Sandara. Di ba? Correct. Tsaka nakakatuwa, very charming kasi talaga si Sandara. That's very different. Like, in Starstruck naman, you did not see, or in any other reality show na, kahit even in singing contests, na hindi ka naman nakakita ng katulad ni Sandara before her. Diba? So, ang galing. Si Hero kasi medyo Rainier stereotype na long hair, F4-ish ang dating, ganyan, diba? Pero si Sandara rin ang gusto kong manalo nun. Kaya lang, parang sabihin ko ba? They did her dirty towards the end. Like, explain mo yan. In all fairness naman kasi, si Sandara noon din. Syempre mahirap dahil may language barrier, ganyan. Tas, hindi ko, syempre bata pa ako nung grade 4 lang ata ako no SCQ eh. Pero we knew na parang they were, talagang, parang she wasn't posed to become a winner. Parang sinistay lang siya because yun nga, very charming, ang daming fans talaga, lalo na nila ni Hero San. Although, may laban si Sandy Sandy pa rin siya for me. Alam ko Dara siya, pero mas Sandy siya. Doon natin siya nakilala. Kaya di ba, remember, nung meron akong shinare sa Facebook, na parang yung mga runners-up, ganyan, tapos inalagay doon sa article na runner-up si Sandara. No, she wasn't a runner-up. I would remember nung mismong Araneta Coliseum. Tama ba? Araneta si Reyes. Kasi Aliw Theater yung natanggal si Neri na top 5 announcement, di ba? Araneta Coliseum, silang dalawa ni Hero ang naiwan, yes. But it was clear, very, very clear until now, talagang tandang-tanda ko yun na sinabi ni Jody Santamaria at Lucky Manzano. Lucky pa si Luis noon, di ba? Na
ang arrangement ng pagtawag sa top 5 hanggang sa end of the winner ay random. So walang ranking. Unlike sa ginawa nila sa SCQ Kids na nung hapon pinalabas na merong third runner-up, second runner-up, first runner-up, and then the winner. As in sinabi yon. Kaya diba ang announcement nung you're out Melissa, you're out Joros, you're out Roxanne. Tapos naiwan na si Sandy tsaka si Joro. Ay si Hero. Tapos doon na nagsisigawan yung mga tao na si Boy Abunda, pinatatahimik na yung mga, di ba, yung audience. Pero no, she wasn't the runner-up. And until now, we never knew kung ano ang totoong ranking nila. Naalala ko din yan, dahil parang contentious nga yan, no? Na parang, kung hindi runner-up si Sandara, bakit siya yung technically final to doon. Pero I think dahil acknowledgement siya na at that time, sobrang sikat ni Sandara. Ako naman, ang naalala ko sa kanya, very obvious na hindi mananalo talaga si Sandara. In fact, feeling ko, kaya lang nila pinasok si Sandara initially dahil yung novelty of a foreigner doing a reality show. Totoo din naman yun. Diba? In the Philippines. I think nagulat na lang sila na nag-click siya sa tao, diba? If you would remember, or parang based, I think, yung template ni Sandara was something that they tried to replicate in other reality shows. Kasi sa Pinoy Dream Academy naman, merong contestant na Japanese na halos hindi nakakapagsalita ng Filipino. I forgot his name. I think June yung first name niya. Parang nare-remember ko yan. Oo. Diba? Season 1? Season 1, yeah. Oo, yeah. So parang iisipin mo, they're trying to replicate the Sandara effect. Pero it did not work. Una, dahil sa Pinoy Dream Academy, si Yeng talaga yung in fairness to Yeng, angat na siya noon. Oo. Na I think pag-usapan natin ng konti mamaya, no? Pero parang medyo mamaya na. Sige. Pero parang so I think yung Starstruck saka yung Star Circle medyo nagtumatak siya in different ways. I think mas successful yung Starstruck as a reality show. Yeah. Pero naman. 'Di ba? Definitely. And in creating stars, ganyan. Even though madami din namang mga artista pa din na galing Star Circle Quest. Sino sa palagay mo daw ang nag-top 2 sa first season ng Star Circle Quest? Definitely Heroes na parang walang dayan. Roxanne. Diba? Roxanne. No? Roxanne. Diba? But I was rooting for Melissa. Melissa. Noong dulo. Kasi nga alam ko na hindi mananalo si Sandy. Yung sinabi kong they did her dirty, gets, wala siyang super talent nun. Pero in fairness na, towards the end, nagkaroon siya ng rank 1 na ang exercise nila ay yung mamamatay, yung pinatay, acting sila ng namatay. Tapos ang galing-galing niya talaga doon. In fairness, na sinabi namin, pag si Sandy hindi nag-rank 1 dito, talagang sinasadya na to. In fairness, siya naman yung nag-top 1. In fairness, naalala mo yun. Naalala ko talaga yun kasi, alam mo kung bakit, the following days na nag-exercise sila, kasi di ba towards the end of every exercise, they would be ranked 1, 2, 3, 4, ganyan. Ayun, siya na yung last. Lagi siyang nilalast. Uy, Tito Boy, sorry pero lagi siyang kinikriticize talaga yung comment sa kanya. Parang mas hard. Tapos nagkaroon ng time na parang nag-open forum yung mga contestants. Silang top 5 na lang yun. Magic Circle of 5 na lang yun natitira. Tapos si Melissa lang yung hindi ng kay Sandara. Yung parang alam mo yung mas constructive yung sinabi niya. Unlike nung sa ibang contestants kila Hero Calajoros, parang medyo yung iba yung comment. Hindi ko na masyadong matandaan, but I would I will always remember. Talagang tumatak sa akin yun. Kaya naging favorite ko si Melissa, kami nung ate ko Kasi merong after nung comments, di ba may mga pinapasok yun na parang breakers, ganon. Tapos ang sabi ni Luis Manzano doon, tapos habang naka-zoom si Melissa na parang, uy, si Melissa na ngayon ang nasabing masama kay Sandara. Parang ganyan-ganyan. Ganon. Tapos parang lahat sila nag-comment ng hindi maganda. Tapos, kasi si Melissa medyo underdog siya kasi siya yung hindi masyadong sikat, di ba? Nung time na yon, parang siya yung hindi mo iisipin na maraming fans. Kaya siya yung unang in-out doon sa top 5 Pero feeling ko mga 4th or 3rd place yun. Malay mo siya pa yung 2nd, di natin alam. Pero malakas ang laban ni Roxanne. So, medyo mas confident tayo na siya yung malamang first runner-up.
Pero kita nyo naman kung sinong naiwan. Although wala na rin si Melissa ngayon. Pero 'di ba, siya yung bida sa prime time, nakagawa ng mas Totoo. maraming characters. Uy, talagang favorite ko si Melissa, no? Sa kanya kasi ako nagtagumpay na parang alam mo yun, ang tagal ng inantay niya. Tapos naman, kumbaga nag-work for her. Although, 'di ba, dapat magpapanday pa yan. Siya dapat yung heart evangelista nun. Kaso Talaga? Hindi ko she alam. was too young for the role. Kaya Oo nga. kinol out siya. Para siya yung pinakabata sa Star Circle Quest, no? Yes. Pero gusto ko din siya. Gusto ko siyang umarte din. Sayang, at di na siya umaarte ngayon, no? Ayaw pa raw niya. Kasi pabalik na siya dapat, di ba? Kaso nag-pandemic. Tapos ayaw niya mag-lock-in kasi may baby. Yung Yan ang season 2 naging pinanood mo ng Star Circle Yes, Quest. the Star Circle National Teen Quest na si Erich Gancaiko ang winner. Pero after a week, naging Erich Gonzalez na siya. Yun ang hindi ko na napanood. Dahil nga college na ako, I guess. Busy life. Ganyan. Medyo hindi ko na siya bayan. Tama ba na nauna yung season 2 ng Star Circle Quest before PBB? Yes. And then PBB na, no? Na I think yun talaga yung bumago sa idea ng reality show sa Correct. Pilipinas. I think yung era ng PBB onwards, yun yung time na parang halos kahit saan kalumingon may reality show na pinalalabas. Parang araw-araw may pinalalabas na reality show. I think dahil kasi yun din yung peak ng kasikatan ng American Idol. Okay. Kasi parang ever since parang number 1 show ang American Idol sa US. Pero sa atin, syempre, sumikat lang siya nung dahil kay Camille Velasco. In fact, Jasmine Trias. Yeah, and Jasmine. Si Jasmine pala yung mas nag-top, no? Over. In fact, hindi pinalalabas sa Amerika. Sa Pilipinas ng American Idol. Until Before that season. Yes. Oo. I think pinalabas lang siya parang midway through the season nung nalaman nila na, ay, may Pinoy. I think TV5 ang nagpalabas. Oh, someone correct. Saan ako siya napanood? Star World. I think Star World. Star World, yes. Pero locally, palabas siya sa Star World. Pero locally, yun, TV5 ang nagpalabas. And I think mid-season na siya pinalabas. Yes. Dahil nga doon sa mga Pinoy. Until, pinanood na siya na yun. Hindi ba local channel yung Star World? Cable channel lang Star World. Okay, cable. Pero local, dito siya, di ba? Dito siya, oo. Okay. Wala lang baka kasi in fairness, nung bata ako, ang thoughts ko talaga nun, international channel talaga ito, na bigla na lang na-pick up sa TV namin. Siyempre, malay ko naman kung ano yung cable at kung ano, di ba? Tapos, parang later ko na-realize na, local channel pala ito, pero cable, tas international yung pinapalabas. Pero, yun nga, kaya kailangan ko siya i-clarify. Okay. Anyway. Tawag doon, kasi tawag doon, although mga 2003, I think, 2004 sumikat ang American Idol sa Pilipinas. Even before that, may mga sikat na rin na singing reality show sa Pilipinas. So, noong mga panahon bang yun, aware ka sa mga Star for a Night, ganyan, Search for a Star? Yes. Oy, pero anong tawag dito? Dadating tayo dyan. Dadating ba tayo? Bago tayo pumunta dyan, ang dami na rin naman nating nasabi sa SCQ at Starshock. No? Although, huli na lang ako sasabihin sa SCQ, Star Circle National Teen Quest, this wasn't parang well-performing than the first season because unfair din naman. Yan na yung nag-umpisa na ang reality shows ay sa dulo ng programming ng primetime. Kasi nauso na niyan yung fantasy. Kaya hindi ko rin masyado nang nasubaybayan yan. Ang pinanonood ko lang was the Friday elimination night. Kasi, pero walang pasok kinabukasan. So, yun na yung naging chance to watch. Tapos, nagugulat na lang din ako na iba-iba na naman na nangyari dyan. Meron kasi silang top 15. Pero yung top 15, tinanggal yung 5 doon para Magic Circle of 10 lang. Tapos doon na yung 1 by 1 na aalis. Tapos parang, pagdating nun sa dulo, or parang pagdating sa top 6 or 7 na lang, ganun na naman, ginawa din yung ginawa sa Starshock Season 2 na binalik silang lahat. Tapos, yung isang contestant doon ay mai-eliminate, or hindi, pwedeng magre-remain yung naiwan, or may isang maliligwak. Pero syempre, gagawin ba nila yon kung wala silang liligwakin? So, may niligwak, si Franz Ocampo, naalala ko pa, and kaya ako siya naalala kasi alam ko, siya yung madalas mataas ang text votes or something. Pero hindi siya masyadong hindi siya
kasing bongga ni Erich. Hindi ganun yung dating. Pero alam mo, even then si Erich, hindi ko ina-expect na siya yung mananalo eh. Kasi simple lang si Erich yun. Ang gusto ko nun, yung pamalit kay Fran, si Pao. Kaya lang, it would be unfair if Pao nga naman will win. Kasi hindi naman siya masyadong nagtagal dahil bumalik na lang siya bigla, di ba? Although love ko yan si Pao, mag-guess siya sa Rewind. Sinasabi ko na bit sa inyo. Ikiklaim ko yan. Piliin lang natin kung kailan, pero I'm sure she will. Kasi nag-usap na kami. Pero yun. Yun lang yung naalala ko sa SCQ Season 2. Gusto ko lang siyang sabihin. Parang hindi ko siya napanood at all. Not because hindi ko gusto yung show. Pero I think nga, dahil baka late na siyang pinalalabas. So, kung naalala ko, tama, yung unang SCQ parang pre-TV pa to. After TV Patrol. O kaya mas napapanood siya ng tao. Yung ano kasi late talaga. Kaya nakita namin, ay, hinuli na. Di na nagre-rate. Pero kasi, sorry sa SCQ Season 2 ha, wala rin namang Sandara at Hero kasi doon. I mean, if you get what I mean. Oo, pero tawag doon, in terms of yung career nila after, parang si Jason, tama di ba Jason Avalos? Oo, I think, nakasama ba siya sa Magic Circle of 10? Oo, yata. Siya yung second na na-eliminate. So, diba? So, sila ni Erich, parang, actually, kung i-compare mo yung career nila over career ng Season 1, even yung top 5 ng Season 1 minus Sandara, mas bongga yung career nila. Dito sa Pilipinas. Hindi kung sa Pilipinas. Kasi si Sandy, bago siya naging Dara, aminin na natin, nanlaos kasi siya dito eh. Oo, dahil... Diba? Ang tingin kasi ng tao sa kanya novelty eh. Na sad. Diba? Ako fan talaga ako. Tuntua ako kay Sandara. Even after, not to the point na parang pinanonood ko yung mga pelikula niya sa sinihan. Secret lang natin yun. Talaga ba? Secret natin lang, sa atin secret lang. Tayong dalawa lang nakakaalam. Tayong dalawa lang nakakaalam. Paano yung mga natin? Rewind. Charot. Kasama na sila sa Secret. Pero in-attempt ko rin manood ng Can This Be Love to the point na napanaginipan ko yan. Unfortunately, hindi ko siya napanood. Parang napanood ko siya nito na lang. Pero nakakainis. As in, pinlano ko yun na mapanood sa sinehan. Tapos ang malapit na sinehan sa amin, Star Mall. Hindi siya pinalabas doon. Anyway, tigilan na natin ang frustration. Okay, eto na. Eto na yung inaabangan mo. Ayan na. Pero ang PBB later na natin i-touch. Sige, go. Or not at all. Charot. Ikaw ba? Kasi PBB is still present eh. So parang, pero of course, iba pa rin na nagawa ng mga Nene at Kim Chiu at Mele Cantiveros. Yun na lang ang aking masasabi. Ikaw, sinong favorite mo na lang sa PBB? Ang nasundan ko marami ako nasundan na season. Yung later, hindi na. Lalo na yung, ironically, mas hindi ko siya nasundan nung reporter na ako sa showbiz. Aware na lang ako sa kanya dahil kailangan kong i-report. Kailangan, yes. Yung mga winner, ganyan, pag may controversy. Same. Pero di ko pinanood. Nung wala pa ako sa showbiz, medyo mas, artista, wala sa showbiz. Nung di pa ako nagtatrabaho sa entertainment, mas pinanood ko siya. And favorite ko talaga, si Nene Tamayo, yung first winner ng Season 1, only because dun sa Season 1, alam mo na hindi siya meant na mag-push ng mga artista. And kaya, very raw. Di ba? Yun yung special for me. Like, minus Sam Melby and si Cash Conti, si Alonso, yan. Medyo alam mo na ipupush nila na mag-artista eventually. Pero a lot of the cast, I'm not saying na hindi sila maganda at good looking. They are, of course. Pero alam mo na hindi sila pinili para maging artista eh. Oo. Diba? Yeah. Kasi syempre may hinahanap for an artista and medyo yun nga, good looking sila pero hindi sila pasok doon kumbaga sa yung usual na standard na meron tayo noon. And yun yung special for me sa kanya. Kaya ako gustong manalo si Nene kasi parang in a competition setup, si Nene talaga yung pinakamagaling sa kanila. Nalalaro niya yung laro ng Big Brother in the best way possible. Unlike, I think lahat naman sila medyo magaling doon sa social aspect ng game ng Big Brother. Pero si Nene talaga yung, as a reality show contestant, for me, one of the best. Alam mo, in fairness, hindi ko masyadong nasubaybayan yan, pero kilala ko silang lahat. Mm-hmm. Kasi late na rin yan eh. Grade 5 lang ako noon, so kailangan matulog na maaga. So parang towards the end na lang. Pero I remember liking Chicks. Gusto ko rin. She was my bet until she was removed. And then Say. Si Say umabot pa sa last eviction. And then Nene na talaga. Pero
Kasi si Chicks tsaka si Say, feeling ko lang mga cute-cute, maarte-arte sila. Ganun lang din naman ako. Oh. So, yun, kaya ako sila type. Pero kung, yun nga, tama ka, kung talagang if you will be looking at the challenges, the episodes, talagang si Nene yung nag-stand out. Diba? Pero I guess hindi rin tama na sabihin na hindi sila nagpo-push ng artista. Medyo naalala ko bigla na may mga pinush sila na certain love teams na hindi rin masyadong nag-click. Especially for the first season, diba? Like yung kay Say saka kay JB. Oo. Pero Diba? kasi totoo yun eh. Yung kanila talaga? Oo, totoo yung kanila. Oo nga pala, napanood ko yun sa iyong Say Alonso episode. Totoo yun. Kaya ang hirap din na kung ila-love team mo nga sa labas. Tapos nauna pa na-evict si JB, di ba? Pero halata mo na pinupush nila kasi di ba bago yung elimination ni JB, may pa-dinner date. Tama ba? May ganong So alam mo na aware yung mga producers ng show na pwede nilang gawing artista eventually. Pero for me as a viewer, hindi ko siya masyadong napansin. Kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. Nasa season 2, medyo alam mo na bukod sa may templates na sila like yung komedyante, yung sexy, yung may gano'n na siyang sinusundan. Kaya hindi na siya gano'n ka-fun. I think the last draw was yung kay Beaso. Well, yun yung season. I think kay Beaso okay din. Although, yung housemates nga nun, correct, medyo pinili na nila. Oo. Pero at least, in fairness, lumabas sa mga ugali, di ba? Masaya. Fun din siya. Hanggang ngayon, meme pa din si Beaso, di ba? Parang yun na yun, no? Mm-hmm. Yung kila Melay din, hindi makikita mo artistahin yung mga batchmates talaga nila. I think, eventually, nag-ano na siya. Starting yan, sa PBB Teens nila Kim. Ako, I would say, starting siya kay Sam Milby. Kasi di ba si Sam Milby, hindi siya original housemate. Pinasok siya dahil kailangan lumabas. Si Jenny lumabas. Si Jenny ba? Yung lalabas. Si Bob. I think si Bob, sorry. So may pumasok na housemate. Hindi, si Jenny. Si Jenny ba? Kasi, nung si Bob na aalis, doon na namili ng mga ex-housemates. Tapos si Jenny yung pinasok. Tama. Hindi daw ako nanonood, di ba? Pero mas alam mo sa akin. Naalala ko pa yun. Parang ang emotional nung episode na paglabas, di ba? Parang nadala bilang bata. Dalang-dala ko. Parang lalabas lang naman ng bata. Kasi sad naman talaga yung paglabas niya kasi nagkasakit lang naman siya tapos hindi siya umabot ng... Tama ba? Lumagpas siya sa 24-hour rule? Or he was really recommended by the doctor not to... Hindi ko maalala specifically. Basta either of the two. Ayun. Si Jenny din yata. Hindi. Si Jenny yata nag-decide na voluntary exit. Para gusto ko talaga na yung mga ganito naaalala mo. No? Ako parang sasabihin ko super fan ako. Pero di ko naaalala. Ako naalala ko yung mga medyo malalaking like kunwari. Wala na ako maalala ngayon. Tinatanong mo ako. Pag pinag-usapan natin, maalala mo. Pero, ayun. Feeling ko sa Milby siya nag-start. Na parang pwede pala pa rin siyang gawing sort of artista. Pero yung deliberate, doon na sa batch nila Kim. Kasi pag tinignan mo na yon, in fairness naman, ako na-gets ko yun na kung teens nga naman ang contestants, gagawin mo siyang SCQ syempre diyan ka nakukuha ng talent. So medyo naintindihan ko doon. Yun nga lang, pati yung mga regular seasons kasi, naging gano'n na yung template. Until, yun nga, at least yung kila Bea, so lumabas pa rin talaga na yung Pero yung iba kasi, alam na nila kasi din kung paano laruin Ayun nga, naging evident siya. I think kaya sumikat si Melay. Kasi parang may elements of authenticity. Na parang, we can't say kung authentic talaga. I would, di ba? Parang di mo ma-assume kung authentic o hindi. Pero yung basa niya sa TV, it's very real. In all fairness, until now, ganun pa rin naman. Diba, yan. So, parang, sa bagay. So, na-prove na totoo yung kung ano yung pinakita niya sa TV. Kasi yun pa rin naman siya until now. Na parang yun kayo na, alam ko ikaw at sina Lendel. Nag-name drop ng friend. Nanonood kayo ng PBB. So, mas alam nyo kung ano yung patak. Ako, di ko na kasi nasundan. Ganun pa rin ba siya? Hindi ko naman kasi masyadong super sinubaybayan. Pero, basta nandun pa rin yung mga weekly tasks. Nandun pa rin yung hindi sila matutulog for a week. Yun yung laging favorite task ni Kuya, di ba? Yung kailangan stay awake ka. Oo. Yeah, pero dinidefend naman lagi ng PBB na mahirap naman talagang tekein sa loob ng bahay. Which is true, I guess. Pero kasi, yung selection din naman ng housemates,
meron na kasing prototypes. Mm. So in a way, kahit sabihin mo na real sila sa loob, kasi nga, totoo din naman, ang hirap magpanggap sa loob, lalo na ganun katagal, di ba? Pero kasi, kumbaga na-select na yung personalities na yun eh. Siyempre, nag-screening naman yun. So, kumbaga, meron na rin expectation of what you will see inside. Like, kunyari, yung Memelay, di ba? So, dahil kumita si Melay, it's either may housemate na pipilitin niyang gumaya na gano'n or maghahanap sila ng katulad niya, ng ka-prototype niya. Parang gano'n. Kaya siya hindi nagmukhang super authentic. Not exactly because of the housemate na siya mismo. But, kasi napili na sila eh. Kumbaga nasala na. Ganun yung dating nga. Kasi, medyo in fairness, agree naman ako doon. At saka syempre may mga nangyayari sa loob ng bahay. Like, yung mga tasks, yun kasi yung pwede mong galawin, di ba? Tapos mag-aantay ka ng reaction. So parang, siguro doon nila mas pinapasok yung component na magkaroon talaga ng drama. O, yun lang. Pero, in fairness naman, you cannot deny that PBB is, if not the most, one of the most successful reality shows. Kasi, wala na yun yung naging format talaga. I mean, I miss the Starstruck SCQ format. But I don't know if it will still sell. Kasi, gusto ng tao ngayon, kahit yun nga, sabihin na natin na di ba may prototypes, hindi ka rin naman gano'n ka-sure kung gano'n ka-authentic talaga yung nakikita mo. Pero gusto kasi nila na din, di ba? Kaya nga yung mga vlogs bumibenta, di ba? Kasi gusto nila nakikita yung unglam versions ng mga artista. So, baka PBB na talaga ang batayan. Or hindi batayan, ang source. Yun na yung standard, I think. For better or for worse. For me, parang kung i-judge mo yung pinaka-influential na reality show at that time, nung 2000, ganyan. I think it's Starstruck saka PBB na until now, ramdam mo yung kung paano niya in-influence yung reality TV show sa Pilipinas. In fact, Starstruck, until recently, may Starstruck pa. Diba? And what's good with Starstruck is that kahit mag-season break, pwede nilang ibalik. Kasi they tried to replicate it with other shows. Like Protégé. Yung gagawa sila ng same format, pero iba yung title, iba yung kumaga yung mechanics. Ganyan. Pero parang they will always go back to Starstruck, no? And parang, not necessarily ironically, pero kung titignan mo yung in terms of success ng reality show, in terms of producing a star, you would correct me, no, mas alam mo to. Pero parang hindi ganun kadami yung talagang nagtagumpay compared dun sa mga nauna, diba? Yes. Diba? Talagang PBB saka Starstruck yung until now nakakapag-produce ng artista na kilala ng mga tao. Diba? Even sa dami ng singing reality show na naipalabas sa TV5, sa Channel 2, sa Channel 7. Kanya, hindi na pala ganun yung mga GMA, ABS, diba? Mabibilang mo siguro sa iyong 10 mga daliri yung talagang naka-achieve ng totoong star. No offense sa kanila, diba? Hindi siya shade, pero parang, ano siya, ibig sabihin, mahirap siyang gawin, yung ginagawa nila. Yes. Correct. And with that, charot. Ano pa lang yan artista, ano yan, reality-based artista search pa lang itong napag-usapan natin. Sa ating pagbabalik after this very short commercial break, lilipat na tayo dun sa isang format na mas nauna talaga than the reality show format ng mga artista ang hinahanap. Ang mga paghahanap ng bagong singers. Ito na yung favorite mo, Chuck. Mas nandito na ang iyong talaga. Andito na yung mga gigil na gigil kang i-share. Ang dahilan ng ating pag-uusap ngayon. Correct. And ako din naman, na-excite din naman ako. Ang saya kaya balikan nito, especially the older ones. So, once we go back here on Rewind, pag-uusapan natin ang mga singing contests naman. And we are still talking about our favorite reality show moments. But instead, na tayo ay bumalik pa at mag-commercial break. Kasi ang haba na ng episode natin, mag-iisang oras na tayo. And di ba, grabe naman, ano pa lang to, artista-based na mga reality show, Starstruck pa lang, SCQ pa lang, napakadami na nating napag-uusapan. So what more, dito sa ating next, kung saan talagang hanggang ngayon, alive na alive pa rin talaga itong genre nito, ang mga singing contests, di ba?
drama. So, babalikan natin yan sa ating next episode. So, magkakaroon tayo ng part 2. Kami ni Chalk talking about our favorite reality show moments. So, stay tuned and we will announce sa social media kailan next episode at most probably mga Wednesday or Thursday. So, abangan nyo yan bago tayo tumawid sa ating next guest. Diba? So, again, Chuck, thank you so much and magkita tayo sa part 2. Thank you sa inyong lahat and enjoy your wine night dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Bye everyone and have a great Saturday night.